Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. Ngayong araw ay ika-23 ng Agosto 2026 at ang oras 11:04 in the morning. So, magbibigay ako ng isang talakayan. No, ituturing natin na ito ang ating mensahe ngayong araw para sa lahat na kasiyasat worldwide. At since Sunday ngayon, maituturing din natin itong makalangit na talakayan. Okay? So ang paksa natin na aking ibabahagi o mensahe na aking ibabahagi ay hindi kailangan mauna ka sa lahat. Ang mahalaga, araw-araw ay may isang hakbang kang ginagawa patungo sa iyong pangarap. Actually, na-i-post natin ito, yung thumbnail na ginawa natin, na-i-post na kanina sa ating Facebook. Okay? Now, meron tayong biblical na explanation dito. At gagamit tayo ng Bible verses. No, 4 ito actually, para meron tayong batayan. Una is yung Proverbs chapter 16 verse 19, Sicariah chapter 4 verse 10, Galatians chapter 6 verse 9, and Philippians chapter 3 verses 13 to 14. So dito tayo sa Proverbs 16:9. Diyos ang gumagabay sa ating hakbang. Basahin ko. In their hearts, human plans plan their course, but the Lord establishes their steps. No? Malinaw naman, no? Meron tayong kanya-kanyang plano, pero Diyos lamang ang tanging makapangyarihan sa lahat na makagawa ng tamang hakbangin na ating gagawin. Of course, lahat naman tayo, meron tayong pangarap at plano, pero hindi lahat ng nangyayari is ayon sa ating kagustuhan. Hindi natin kontrolado lahat ang sitwasyon. But in spite of that situation, the most important thing is patuloy tayong gumagawa ng tamang hakbang at nagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Diba? Patungo sa direksyon na ng ating buhay. No, definitely, kukuha tayo ng gabay sa Kanya. Diba? Lahat ng ating isinasagawang hakbang ay dapat naaayon sa kalooban at kagustuhan ng makapangyarihang Diyos. Diba? Yun yung sikreto, mga kababayan. Hindi naman kailangan hindi naman kailangan mabilis ang ating paglalakbay sa ating buhay. Diba? Sa ating, let's say, sabihin natin sa pagyaman, hindi naman kailangan mabilis tayo. Ang mahalaga, tama ang direksyon na tinatahak natin. Diba? Sapagkat maari tayong magplano, diba? Lahat pwede nating gawin, diba? Na plano. Pero, siyempre, tanging Diyos lamang ang pwedeng gumabay sa atin. Diba? Sa ating mga hakbang para makakapunta tayo o makakapanhig tayo doon sa tamang patutunguhan. No? Importante yun. Dito sa pangalawang reference natin, Sicariah chapter 4 verse 10. Diba? Huwag maliitin ang maliit na simula. Sabi niya nga dito, do not despise these small beginnings. Diba? Guys, lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Kahit yung mga mayayaman nga, actually, diba? Yung mga may-ari ng mga company, diba? Sa Pilipinas, pag nagsasalita nga sila, lagi nilang sinasabi, nagsimula sila sa maliit. Actually, utang pa. Diba? Hanggang sa napalago ng napalago. Definitely, sigurado yun, sinabayan nila, di ba, ng dasal. Di ba, nagtiwala sila sa makapangyarihang Diyos na magagawa nila ang kanilang plano. Di ba? Ulit-ulitin natin, di ba, yung Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Di ba?
hanapin muna ang kaharian ng Panginoon, di ba? At magpatulong ka sa Kanya sa lahat ng iyong gagawin. In other words, kung gusto mong maghanap ng magandang negosyo, magpatulong ka sa makapangyarihang Diyos. Kung gusto mo ng mabuting asawa, magpatulong ka sa makapangyarihang Diyos. No? Ibig sabihin, pag hindi mo kasama ang makapangyarihang Diyos, hindi ka makakahanap ng tamang asawa mo. No? So, anyway, minsan gusto natin agad makita ang resulta. Kaya nga, na babagalan tayo pag magsimula tayo sa maliit na bagay. Pero, di ba? Again, di ba? As I've said, di ba? Maraming bagay na nagsisimula sa maliliit. Na lumago ng lumago ng lumago. Di ba? Ang importante kasi diyan, isang desisyon, isang hakbang, isang araw ng pagtitiyaga. Di ba? Na, siyempre, ayon sa gabay ng ating makapangyarihang Diyos. Hindi ibig sabihin naman kasi na ang maliit na simula ay maliit rin ang magiging resulta. No, it's not like that. Huwag nating maliitin ang maliit na proseso. Ang isang hakbang ngayon ay maaring maging simula ng isang malaking pagbabago bukas. Tandaan natin yan. Kaya nga ang keyword dito is, siyempre, tiyaga. Dahil ang nasabi ng Executive National Vice President natin sa kampi, doon sa pinost ko kanina, tiyaga at resilience, no? Which is very true. Okay? Dito tayo sa isang Bible verse. Itong Galatians 6:9. Diba? Huwag sumuko sa paggawa ng mabuti. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. In wikang Tagalog, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mga mabubuting bagay sapagkat sa tamang panahon darating yung pagkakataon na anihin natin ang bunga. Di ba? Definitely, kapag hindi tayo susuko. So, importante yung tandaan natin yun. Kasi, may mga pagkakataon naman na pag nagsimula ka ng isang bagay, let's say sabihin natin isang negosyo, parang walang nangyayari, di ba? Kahit sa tingin mo, ginagawa mo na ang best effort mo, di ba? According doon sa capacity mo, di ba? Pero, yun nga, kung wala ka talagang pagtitiyaga, ay wala kang mapapala. Kaya nga may lumang kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. That is biblical, yung pagtitiyaga. Actually, sinabi yan ng ating makapangyarihang Diyos, di ba? Nandun sa Revelation, no? Na ang pagtitiyaga ay isa sa mga dapat nakatangian na taglayin ng bawat tao, no, lalong-lalo na pag ikaw ay kaanib ng isang organisasyon. Kailangan kang matyaga. Kaya nga may lumang kasabihan, di ba, ayon sa ating mga ninuno na nagpasalin-salin na sa ating arawang buhay na kapag may tiyaga, may nilaga. Okay? So, ulitin ko, hindi lahat ng effort ay magkakaroon ng maganda at mabilisang result. May mga bagay na kailangan hintayin natin yung tamang pagkakataon bago natin makita ang bunga. Di ba? Ang sikreto diyan is magtiwala lang tayo sa ating sarili at sa ating makapangyarihang Diyos. So dito naman tayo sa pang-apat, no? Which is Philippians chapter 3 verses 13 to 14. Patuloy na umabante, di ba? Ito ay naaayon sa prinsipyo ni Apostol Paul na huwag manatili sa nakaraan, no? At patuloy na abutin ang layunin. No, yun yung mensahe ni Apostol Paul na naaayon dito sa Philippians 3:13 to 14. No? Ang ibig sabihin nito, sa lahat ng gawain, lahat ng simulain, we cannot escape from doing mistakes. Nariyan yan eh. Nandyan yung kabiguan, di ba? Due to challenges, di ba? Nandyan yung mga tukso eh. There are so many kinds of challenges at pagkakamali na nagiging dahilan kung bakit na-delay tayo doon sa pagsagawa ng ating layunin para tayo ay umunlad, di ba? Pero
'di ba? Nangyayari 'yan. Kaya nga all these things, you can take all these things as moral lesson para ikaw ay umabanti. Kasi lahat naman ng ganun eh. Kahit gumawa ka ng plano, very comprehensive, very complete, but during the time of execution, due to unavoidable circumstances, nagkakaroon ng pagbabago. Pero siyempre, kailangan mong di ba? Kailangan mong matuto doon. You must learn from those mistakes and challenges for you to create more effective and efficient na diskarte. Di ba? Na yun naman yung i-execute mo. So, ulitin natin, no, hindi ibig sabihin na tapos na ang ating paglalakbay pag tayo ay naka-experience ng kabiguan. Di ba? Kaya ang pinakamalaga dyan is kailangan tayo ay susulong at ipagpatuloy. Di ba? Kahit dahan-dahan, ang importante is ipagpapatuloy natin ang ating simulain, di ba? By taking the right way. And of course, the intervention at saka yung guidance ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya importante din ang tiwala. No? Kaya ngayong araw mga kababayan, sa lahat ng ating gawain, huwag nating ikumpara, di ba, ang bilis. Di ba? Sa diskarte, ang bilis ng diskarte o paglalakbay ng isang tao patungo sa kanyang pangarap. Ang importante dito, mahalaga is tayo ay sumusulong. Meron tayong ginagawa. May pinupuntahan tayo na tamang direksyon at higit sa lahat, kasama natin ang makapangyarihang Diyos sa bawat nating hakbang. Okay, so hanggang sa muli, hopefully, meron kayong natutunan na aral dito sa ating talakayan.